Salamat, Eko. Napakaganda ng topic natin kanina about backsliding. At naisip ko lang, next month, merong teacher's camp. Sila Pastor Joel, nag-i-invite ng youth camp. Tayo po, katatapos lang po nating mag-host ng family camp. Yan, tanong ko po, sana, kailan kaya magkakaroon ng backsliders camp, no? Sana, unique yun, no? Backsliders camp. Anyway, samahan niyo po ako sa James chapter 1, verse 27. James chapter 1, verse 27. At babasahin ko po sa ABAP at ang sabi po dito ay ang salita ng relihiyon, ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin ng mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadudungisan ng sanlibutan. Tayo po ay samandaling yumukot manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy po kami nagtitiwala sa inyo at sa inyo po namin pinagkakatiwala ang mga sandaling ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan ng inyong salita. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maipangaral ito ng maayos sapagat ito, Panginoon, na isang mabigat na responsibility, Ama. Kaya nga, sa inyong biyaya lamang po ako umaasa at sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu. Naway maging maayos, maging clear, maging precise ang aking presentation ng inyong salita. At ito, Lord, ay mamunga sa aming lahat upang sa gayon ay patuloy namin kayong malawalhati sa aming buhay. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Natatandaan ko po nung kami po, yung mga kasama ko dati sa dati kong church, ay first time na nagkaroon ng tinatawag na team building. At ang aming pinuntahan po ay yung corridor. Siyempre, excited ako kasi first time. First time ko. At nung bata ako, lagi akong fascinated sa pictures ng corridor. No? Gustong-gusto ko marating ang corridor because of its historical significance. So kami po'y pumunta ron, sumakay kami ng barko. At along the way, sabi nung kasama namin, tingnan nyo yung sa likod. So pagtingin namin, kasi we are looking forward no? Tinitingnan namin kung kami malapit na sa koridor, na kami tumingin pabalik, nagulat kami. Kasi na merong parang isang napakakapal at napakaitim na fog na bumabalot sa Roas Boulevard. Sabi nung kasama namin, hindi fog yan, smog yan. Yung pinaghalong mga pollutants sa hangin, naipon. So sabi namin, grabing air pollution yan. Sabi niya, na nasa dibdib na natin, nasa baga na natin, kasi nasinggot na natin yung mga yan. So makalipas ang ilang mga sandali, dumating po kami sa koridor, at kami po ay sinalubong ng sangkaterbang basura sa dagat, sa pier. Puro basura, no? Of course, that was 30 years ago. Siguro naman, na-improve na nila yun, napaganda na nila, na-manage na nila, paano ayusin yung basura. So, subalit, ngayon ay may mga studies na ang mga basurang ito na palutang-lutang sa dagat ay mapanganib sa karagatan. At ito nga po yung tinatawag na microplastic. Ito po ay nakakain ng mga lamang dagat at ito rin po ay nasa lupa na nakakain naman ng mga hayop na kinakain din natin. At recently, nakita ko na hindi lamang pala ito present sa lupa at sa dagat, airborne na rin dahil ito yung mga small particles no? Ito ay nalalanghap na rin natin. So kung imagine it's everywhere at tayo ay contaminated na nito. Hindi lang nakakain natin, nahihinga pa natin, kaya nga wag po tayong magtaka sa panahon ito bakit maraming taong plastic, no? Kasi sobrang no? Na-contaminate na no? So yung pollution na ito, no? Ng sanhi ng pagkabutas ng ozone layer at nararanasan natin ngayong global warming ay may mga epekto sa atin at maging sa ating kalusugan. At hindi natin ito maiiwasan. Subalit may paalala si Apostle James na panatilihin ang sarili na hindi nadudungisan ng sanlibutan. And sa ESV sabi niya,
keep oneself unstained from the world. At ang implication po ng verse na ito ay ang ating daw pong mundo is morally and ethically polluted because of sin. And the good news is, ang spiritual pollution na ito ay mapanganib. Ang spiritual pollution na ito ay mapanganib sa ating pananampalataya. But the good news is, itong spiritual pollution na ito ay maaari nating maiwasan. So sa mga sandaling ito, itutuloy po natin ang ating pag-aaral, the marks of a true Christian, at tayo po ay nasa ikatatlo at ikahuling part na, di ba na lang kung may spin-off, no? So makita po natin dito yung dalawang positive. Una, a life of charity and also a life of purity. So one who lives a godly life, that is our third point. One who lives a godly life. So nag-raise po ako ng dalawang questions. Number one, why we should live a godly life? Pangalawa, how we should live a godly life. No? Why we should live a godly life? Because we belong to God, because we bear witness for Christ. So because we belong to Christ. Isa po sa pagtuturo ni B.B. Warfield ay holiness gives evidence of our justification. No? Yung kabanalan daw po ang siya nating resibo o ebidensya, no, na tayo daw nga po ay pinawalang sala ng Diyos o tayo daw po ay naligtas. Going back sa James chapter 1 verse 18 na isa po sa mga tinatawag nating foundational verses ng letter ni James, sinabi po rito, He chose us to give us birth through the word of truth that we might be a kind of first fruits of all He created. So unang-una makikita po natin dito yung tinatawag natin parang order of salvation, no? Unang-una, yung election, yung ating pagkakatawag ng Diyos sa atin, He choose, no? He choose. So makita natin dito that salvation begins completely with His sovereign will at ito po, wala po dito yung tinatawag na human effort. Pangalawa po, ginamit niya ang salita ng katotohanan na naging paraan upang tayo magkaroon ng tinatawag nating kapanganakang muli o yung tinatawag nating regeneration. Ito po sinabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. So maliwanag po dito na tayo daw po binigyan ng isang bagong puso na may buhay upang tayo po magkaroon ng kakayahan sa kanyang biyaya at sa kanyang soberanya na sumunod sa utos ng Diyos. And the third is sanctification. At dito po tayo medyo magpo-focus ng sandali. Tayo daw po ay kanyang mga unang bunga sa mga nilalang. Alam naman po nating lahat that James was addressing here yung kapwa niya Hudyo na naging mga Kristiyano. So yung unang bungang concept na ito is something very familiar sa kanilang lahat. Pag sinabi pong unang bunga, they are the first, of course, kaya nga una, they are the first and the best part of harvest na kanilang inalay sa ating Diyos. So it was an expression of faith and obedience at yung anticipation that there will be more harvest to come. Alam po nating lahat, mga kapatid, lagi sinasabi ni Pastor George, no? When Christ came, change came. Nang dumating daw po ang Panginoon, dala niya ang pagbabago. Dala niya yung tinatawag na New Age o yung tinatawag na New Order. Kung noon, mapapansin nyo, kung noon, sa first fruits, produce ang kanilang binibigay sa Diyos. Pag saan produce, ito yung mga wheat, dahil nga tinapay sila, very staple food nila tinapay, no? Wheat, mga gulay, no? Mga prutas. Pero ngayon, yung first fruit, dati produce, ngayon people. At sino itong mga people na ito? Tayo po yun, mga kapatid. We are now the first fruits.
for God. Kaya nga po sabi, no? Dahil daw po dito, we are set apart as first fruits, and we belong to God. And we are now part of the new creation. Parte tayo ng new creation na dinala ng Panginoon. Kaya nga nang tinignan ko sa Reformation Study Bible, yung 2 Corinthians 5:17, sabi nga, no, wala naman daw talagang personal pronoun yun eh, no? Wala namang personal pronoun, kundi article lang. So sabi nung comment dun sa Reformed Study Bible, the proper way to say it, or the proper way to write it is this: if anyone is in Christ, there is a new creation, no? Hindi nakapokus sa tao, hindi kumbaga sa akala kasi natin noon, tayo yung new creation, kundi part lang pala tayo ng new creation. So bilang mga unang bunga, tayo yung preview o pasilip ng new creation na dinala ni Jesus. At darating, no? At makukumpleto sa kanyang muling pagbabalik. Alam niyo po, isa sa mga purpose, no, ng fashion show, hindi lang para rumampa yung mga model. Ang purpose po nun ay ito yung preview ng magiging fashion trend. Yun yung purpose nun. So, nandun yung isi-showcase ang mga new creation. Kasi kailangan bago yung concept, no? Bago lahat. Kaya new creation ng mga kilalang mga fashion designer. Tapos naisip ko po, sa totoo lang, ang pangalan ko, Arsenio, talagang medyo struggle ako sa pangalan ko. No? Kasi nung bata ako, yung gaganda ng pangalan ng kaklase ko, no? Pero sabi ko, ako yung naging fashion designer pala, ang ganda ng ipapangalan ko sarili ko. RC New Creation, di ba? RC New Creation 2026 Summer Collection. Yan. Ganda, no? RC New Creation, no? Anyway, balik tayo sa fashion show. So, ito yung preview na magiging fashion trend. No? At binibigyan ng preview o pasilip yung mga tao kung ano ang magiging tabas, magiging design, magiging motif, pati na rin yung kulay. Yung kulay, yung tela, at mga ibang materials na gagamitin. At dahil nga po mga kapatid, tayo ang first fruits at preview ng new creation, we give a sneak preview. Sa mundong ito, na dinala at sinimulan ni Jesus sa pamamagitan ng patuloy na pagbabago ng ating buhay. We belong to Christ and we should live like Christ. Ang sabi nga po sa Colossians chapter 3, verse 12, therefore, as God's chosen people, holy and clearly love, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ang sabi po rito, magdamit kayo, clothe yourselves. Kumbaga saan sinasabi rito, no? Ang kasi magdamit. Ang ibig sabihin ni Paul dito, put on the virtues of a transformed life. Put on the virtues of holiness. Alam nyo, nung nasa Italy kami, kasi alam naman natin, di ba, ang talagang mga fashion center, yan eh. Isa sa malalaking fashion center is sa Europe, Italy at France. No? Italy at France. Kasi diyan sa dalawang bansang yan, galing mga kilalang mga fashion designer, no? Doon, 4 season kasi doon eh. Kaya every season, every quarter, nagbabago yung mga tao ng damit. So may mga summer collection, winter collection, autumn collection, na puro collection, no? So, dahil laging may bagong uso, parang kung titingnan mo sila, dahil ang mga Italiano, napaka-fashionable niyan eh. Bata pa lang yan, marunong na mag-lipstick eh. Tsaka yung mga gupit nila, no? Yung mga bagong usong damit, ang ganda tingnan sa kanila. Bagay na bagay. Pero pag iba yung magsusuot, parang ang sagwa tingnan.
No? Kasi noong araw kasi talagang parang race specific yung mga design eh. Not unless na lang nung nilabas ng Benetton yung tinatawag nito ng Benetton colors tapos talagang yung sa pictures nila no, iba-ibang kumbaga meron tinatawag natin ngayon, ito yung tinatawag natin ngayon na biglang nawala sa isip ko. Yung diversity, no? Merong African, may Hispanic, may Asian, may Caucasian. So, yun ang nilabas ng Benetton na kanilang in-market na ang aming damit ay para sa lahat ng lahi. Kaya yung iba kasi, hindi bagay. No? So, totoo naman yun, di ba? Minsan may nakita tayo, ang ganda ng damit. Bibili din ako niyan. Bagay na bagay sa kanya yung damit, pero pag ikaw nagsuot, hindi bagay. Pero mga kapatid, when Paul said, clothe yourselves with the virtues of a transformed life, with the virtues of holiness, ang kabanalan po, bagay sa ating lahat. Pinuulit ko po, ang kabanalan po ay bagay sa ating lahat. Why we should live a godly life? Because we belong to God. The second is, we bear witness for Christ. Tayo daw po ay sumasaksi sa Panginoon. Alam nating lahat ngayon na mainit ang usapin no, sa impeachment trial. Siguro yung iba sa inyo, nanonood talagang, kumbaga sinusubaybayan na parang telenovela. So malaking bagay po yung tinatawag nating witness. At pag na tumayo ka sa witness stand, yun ang pinagtatako, but witness stand pero nakaupo, no? Witness stand, maganda ka. Because your life and your lips will be under heavy scrutiny. Iko-cross-examine nila yan para maipakita that you are not a credible witness. At bilang saksi po para sa Panginoon, dapat po may credibility ang ating buhay. We model a redeemed life. Sabi ko nga po kanina, dala-dala natin yung evidence. Evidence. Yung patunay na totoo nga binago ng Diyos ang ating mga puso. And that the messages of the gospel is powerful and effective. So may mga challenge po dito na niraise ako. Unang-una, ang challenge number 1, our life and our message must be consistent with each other. Sabi nga diba ni Paul, watch your life and your doctrine closely. Yung buhay mo at yung katuruan mo, dapat it goes together. Pareho yan. Sabay. So, sabi niya dito, di ba, sa Ephesians chapter 4, verse 1, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. So, yung calling you have received dito, mga kapatid, it's about our salvation and sanctification calling. Worthy, na pinapakita natin that we keep our life separated from this world. That we keep our life holy and consistently according to the grace of God. Ang tanong ko po mga kapatid, maniniwala ba kayo pag ang nagsishare sa inyo ng gospel lasing? No? Maniniwala ba kayo? Actually, nakasama ako sa church noon. Nagtatrabaho sa port. Kasi nung araw maraming mga kumpanya rito eh. Tuwan-tuwa nga ako nung bata ako. For Manila, makikita ko yung Delta Motors. Siguro yung mga medyo kaidaran ko rito. Mas natatandaan. Sa SLEX, makikita mo yung Delta Motors, yung Toyota. Dadaanan mo yung Ford. Ang daming pabrika. Yung nga sinasabi ni Pastor George, pati yung Kimberly. No? Ang dami niyan. So siya nagtatrabaho siya sa Ford. Pag nagtatrabaho ka sa Ford, maganda kita mo. So sila, lagi silang pumupunta sa inuman. So ano parang tawag nung araw? Beer house, no? Pupunta sila doon. Dahil may kasama nila, pag nalasing, nagsishare ng gospel. Totoo yung mga kapatid nagbibiro, nagsishare ng gospel. Pag palakas na, masalamin.
Tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon. Pablo, hindi naman sila reform. Tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. O gusto niyo ba lang manalangin na? Manalangin tayo, sabod kayo sa akin. Bibiruin nila. Bago tayo manalangin, magbir muna tayo. Di ba? Parang ganun yung commercial nung araw niya, Libertawa Marcelo, no? So, dumating yung time, sa panahon ni Tita Cory, dahil yung panahon ni Tita Cory, talagang lumakas yung lumakas yung labor front ng mga makakaliwa. Tapos nun, ang EJK, ibang klase. Ang EJK nung araw, nung panahon ni Tita Cory, hindi yung mga suspected drug addicts ang pinapatay, no? Kundi mga pulis at mga military pinapatay nung araw ng Sparrow Unit. Anyway, don't get me wrong, hindi po ako Marcos loyalist. Actually, ang isa sa mga nagmulat sa akin, no? Ang mga problema ng bayan, si Ninoy Aquino, no? Kaya nung pinatay si Ninoy Aquino, medyo active ako sa August 21 movement nun, sa mga rally. So, nabanggit ko lang naman po yun, no? So, nagsara natin company. Napunta siya ng Saudi. Pagdating niya sa Saudi, nakarinig siya uli na nagsishare ng gospel. Sabi niya, no? Different person, same message. At doon siya naniwala sa Saudi. Sabi niya, wala namang pinaglayo yung message ng kasama namin sa inuman at yung message na binibigay niya sa Saudi. And then sabi niya, I realize na malaking bagay pala ang buhay na nagdadala ng mensahe. Ulitin ko po mga kapatid, malaking bagay ang buhay na nagdadala ng mensahe ng kaligtasan ni Kristo. The challenge number 2 is this. Our life and our message will be criticized. Yung ating buhay at yung mensaheng dinadala natin ay imamak ng mga tao, ikikriticize ng mga tao. Napansin nyo ba, di ba? Kahit mismo yung mga kasama natin sa bahay, lagi tayong hinahanapan ng mali. Pagkakamalit lang tayo ng konti, nainis lang tayo ng konti, nakapagsalita lang tayo ng konti. Ganyan ba mga Reformed Christians? Ano ba, reform ka na? Di ba? So, lagi tayong, kumbaga sa tinutuya. No? Dahil nga, galit ang mundo kay Jesus at galit din sila sa atin. So, lagi tayong hinahanapan ng mali. We are unfairly criticized or badly treated sometimes. Di ba? We were maligned. And many times, we are abused. Dahil nga alam na ikaw ay isang Kristiyano, mabait yan. Utangan mo. Di ba? Utangan ka. So yun po mga kapatid, we are dealing with difficult people who are criticizing our life. Many times, criticizing our life and our faith. Kaya nga po ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 14. Tingnan nyo dito yung utos ni Pablo. Hebrews, no? Hindi natin alam kung sino pala sumuot to. Make every effort. So bigyan mo raw ng effort to live in peace with everyone. Be peaceful and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. So pag na-offend ba tayo, nasaktan ba tayo, gaganti tayo? Di ba, alam naman natin yung kwento ni Dr. Jerry Balakwa, di ba? Napakaganda ng kwento niya, no? Dumating siya sa point nung siya yung nagtuturo ng biblical creation, tapos yung kanyang dean, no? Iba ang tinuturo, evolutionist, pinatawag siya sa klase, at talagang kumbaga inostracize siya to the point na nabanggit niya sa atin, correct me if I'm wrong, ang pagkakaalala ko nagmukha akong walang alam. 'Di ba? Kaya minsan yan ang problema pag marami ng title nakadikit, 'di ba? PhD. Ano yung PhD? Permanent head damage o kaya puro hangin yung dating, no? Kung nilait-lait siya. Alam naman natin, capable naman si Pastor Jerry, si Dr. Jerry sumagot, di ba? Pero he chose us not. Dahil nang iniisip niya ang kanyang patotoo bilang Kristiyano. At ito'y nagbunga naman na mabuti. Kanya-kanya nagbunga naman ito. Sabi nung boss niya o hindi nila, no? You made me change my mind about God.
Kaya nga, di ba, ang ganda ng sinabi ni John the Baptist. Sabi niya, he must increase, I must decrease. The second point is, how? The question is now, how? How we should live a godly life. Sabi po rito, let God and let's go. Parang baliktad yan ng kadalasang naririnig nating let go and let God. Di ba? Yun yung popular, di ba? Let go and let God. Pero ang sinasabi sa atin ngayon dito, let God and let's go. Kasi po yung let go and let God, medyo sablay yung phrase na ito kung ating po titignan sa banal na kasulatan. Hindi ganun tinuturo ng Bible. So, maganda naman sinasabi nila na ang kailangan mo upang ikay magkaroon ng higher life o mapabanal ang buhay mo, you have to completely surrender your life to the Lord. Naman, di ba? Na kailangan passive lang tayo. Hayaan natin na ang Diyos ay kumilos sa ating buhay. Pero hindi naman ganun po ang tinuturo ng banal na kasulatan. Di ba? Kaya nga po yung mga higher life seminar, no? Yung mga tinatawag na encounter God retreat na talagang bibigyan kayo ng mga pako dyan. No? Panonoorin kayo ng tinatawag, ano yung pelikula ni Mel Gibson, yung The Passion of Christ. No? Yung excerpt nung pinapahirapan si Jesus. Tapos bibigyan kayong pako. Anong gagawin sa pako? Tutusok niya raw dyan, no? Kailangan, hindi na mo pa, no? Pero may disclaimer, sterilize naman po yung mga pakong yan, hindi po kayo matitetano, no? Sige, diinan mo. Yung iba naman ng gimmick, isa-isa kayo nakapit sa pagtatapos nung retreat. Isa-isa kayong mga, nakapila, tas may kabaong doon. Higa kayo sa kabaong, sasabihin nyo, I have been crucified, and I no longer live, at kasi ganun. So, dinadaan sa gimmick. Dinadaan sa gimmick. But in real life situation, ito po ay nakakapagbigay lamang ng disappointment sa marami. Kasi hindi naman ganun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Our reformed view of sanctification, mga kapatid, ganito. Here's the starting point. Ito yung sinasabi ni, yung sumulat naman ng 1689, Sam Woodrow ba yun? Na this is the starting point, starting lane, no? Starting point, nang tayo nakakilala kay Jesus, nang tayo po ay naligtas, nang tayo pinawalang sala, nagkaroon daw po ninatawag niyang radical break with sin at conversion. So yan. So ito na, nung ka na sa life of sanctification, so may definite sanctification ka na. Aangat yan. Siyempre, mainit-init ka pa. Medyo babaksak. Aangat na naman. Babaksak. Aangat. Diretso. Ano pinapakita nito mga kapatid? That sanctification is a lifetime process. At kaya nga may mga baksak tayo, pinapakita lamang doon that the Christian life is a life of repentance. Ngayon, kung lagi kang repeat performance, same thing, same sin, over and over again, at sabi nga ni Paul, check your faith. No? Sabi naman ni Joseph Prince, no? Ito daw po yung tinatawag na effortless faith. Yung let go and let God. Yung wait and see ka lang, wala kang ibang gagawin. Dahil pag may ginawa ka, that is behavioral modification. No, ito yung tinatawag nating one tamad sanctification. Mga kapatid, tayo po'y ginawang banal na ng Diyos. Kaya nga meron po tayo tinatawag na definitive sanctification. Ito yung God decisively breaks sin's dominion over us. And then, tinatawag natin progressive, sinabi ko nga po kanina, na God progressively makes us holy. Sanctification is a lifetime process. Kaya nga, tugma yung let God and let's go. Let God because it is God who made sin weaker and grace stronger. And let's go because God in His sovereignty is doing transformation in our life, but also made us responsible in doing it. Kaya nga natin yung means of grace, yung the Word of God to teach us, to remind us, to rebuke us, to encourage us, to work out our faith with fear and trembling. No? To make every effort. So nakita niyo, walang effortless faith. May effort dapat. Sabi ni James, to keep oneself unstained from the world. So what are the things we should do? Number one, guard yourself.
Kaya nga sinabi daw, to keep. Alam mo yung salitang keep dito, ang ibig sabihin, it pictures a guard or a warden. Bantay. Security guard, no? So, ibig sabihin, no? To keep something in view. To attend carefully or to watch over it. Di ba sabi ni Pablo, watch your life and your doctrine. Tignan mo yung buhay mo. Yung sinabi nito, to keep oneself, nakafocus ka lang sa sarili mo. Kasi yung sinasabi rito sa original language, ang ibig sabihin ng oneself doon, huwag mong tingnan yung iba. Mind your own business. Natatandaan nyo ng Panginoon, kumbaga saan yung tinawag niya si Peter, di ba, feed my sheep. Nung okay na si Peter, ito na naman si Peter, umirit na naman. Nakita niya si John, sabi niya, Lord, paano siya? Ano sabi ng Panginoon sa kanya? What is that to you? Kumbaga saan wala kang pakialam kay John. Concern mo sarili mo. Ikaw ang concern ko at ako ang concern mo. So, minsan ganun tayo, mahilig tayong manilip ng iba. Di ba? Mahilig tayong maghanap ng kapintasan ng iba to the point na hindi natin nakikita mga bagay nating mga kapintasan natin, mga bagay na dapat baguhin. So, sabi niya, bantayan natin ang ating mga sarili sa mundong ito. And of course, alam naman natin ang ibig sabihin ng world dito, no? Yung world po dito is a fallen world na merong tinatawag na nakabuilt ng anti-God system na lumalaban sa katotohanan at kalooban ng Panginoon. Narinig ko po yung isang ini-interview, sabi niya, tinanong daw siya ng isang atheist. Sabi sa kanya, nasaan ang Diyos? Kung talagang merong Diyos, nasaan ang Diyos? Nang pinapatay ni Hitler ang mga milyong-milyong Hudyo, nasaan ang Diyos? Ang sabi ng Kristiyano ganito, nandun ang Diyos. Nagpapaalala, nangungusap sa mga taong ito. Sinabi ng Diyos, huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Pero dahil sa kasalanang nananahan sa puso ng mga tao, dahil ang mga puso ng mga tao wala kay Kristo, may pusong bato, wala silang kakayang marinig ang tinig ng Diyos na nagsasabing, huwag kang papatay. At sa panahon natin ngayon, di ba? Noon tinatawag natin yung abortion, murder. Pero yung abortion ngayon, anong tawag na? It is now reproductive choice. Hindi na murder ang abortion. Choice na. Yung tinatawag na Bible na sexual perversion, ngayon, gay pride na. So yun po ang problema ng mundo, mga kapatid. Kaya tayo'y mag-iingat sa mundong ito na tayo'y malinlang. Sapagkat ang tama ay ginagawang mali at ang mali ay ginagawang tama. Kaya nga sabi na Isaiah, sa Isaiah chapter 5 verse 20, woe to those who call evil good and good evil. Put darkness for light and light for darkness. Who put bitter for sweet and sweet for bitter. At isa sa mga bagay na dapat tayo maging maingat at watchful sa mga panahon po na tayo nag-iisa. In the comfort of our own privacy, in our private life, sapagkat doon po mas matindi ang temptation. Pag wala kang ginagawa. May nagsabi nga po, an idle mind is Satan's workshop. No? Sisi mo, wala naman nakakita sa atin eh. Wala naman nakakita sa akin. No? So nando pumapasok yung forgetfulness about the presence of God. Yun yung deception doon. Akala mo walang nakakakita sa iyo. Kaya nga sinabi dito, keep yourself clean, to be unstained, without blemish, actively resisting sin. So relying in the means of grace, word and prayer. Kung talaga nagre-rely ka sa means of grace, you will hear something that is telling you, something must die. Something must die. Kaya nga mo sinabi ni Paul sa Colossians chapter 3 verse 5, put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry.
Sabi nga po ng isang Reformed Puritan, kill sin before it kills you. Kanina, ang ganda ng tanong ni Atty. Banji, no? Napa-research ako sa taas about apostasy and reprobate. Ngayon, habang ginagawa ko, nagre-research ako yung what is the difference between apostasy and reprobate, bigla akong nakita si Elvis Presley. Nasa taas, inaantay kayo, tingnan nyo, nandun. Alam niyo po si Elvis Presley, lumaki siya sa church nung bata siya, hanggang nag-teenager siya. Nagpo-profess siyang Kristiyano. Active siya sa church. Kumakanta siya sa choir hanggang yung na-discover siya. At yun ay napalayo siya sa Panginoon. At ang sabi nga po, na-involve siya, of course, sikat, no? Guwapo. Siyempre, maraming mga nagkagusto, no? Matindi ang kanyang love affair. At hindi lang yun. Naging drug dependent siya. Pero sa kanyang mga concert, sinisingit niya lagi mga hymnals. Kumakanta siya ng hymnary, kumakanta siya ng Amazing Grace, no? At makikita mo na tumutulo ang kanyang luha. Kung lagi nangyayari sa kanya mga concert, hindi pwedeng hindi siya kakanta ng hymnaryo. Parang umiiyak siya. Pero mga kapatid, minsan ganun din tayo, di ba? We commit sin, we felt very sorry, yung guilt, insurmountable, ang bigat dalhin ng guilt, no? Tayo nahihiya sa Panginoon, tayo na frustrate, and we cried out to God. But Lord, and we made promises to God, Lord, talagang hindi na po mauulit ito. Pag okay ka na, pag naimasmasan ka na, repeat performance na naman. Balik na naman sa dating activity. Tapos ganun na naman, you will go on the cycle again. You felt very sorry, you're guilty, you're shameful, you're frustrated, you cried out to God. And what's the problem? Ang problema po mga kapatid, yung focus natin kung nasan. Ang problema po kasi, pag tayo nakafocus sa sarili natin, ang nakikita natin, ay nalulungkot, napuprustrate, nakafocus tayo sa nararamdaman nating hindi maganda. Kaya tayo tumatawag sa Diyos and we taught it for repentance. There is crying without dying to sin. There is remorse. Di ba si Judas, umiyak siya. Tapos talagang parang nag-repent kasi sinuli niya yung 30 pieces of silver. Pero ang problema, yung direction at focus niya. Nakafocus siya sa sarili niya, kaya nagbigti siya. Unlike Peter. Di ba? Nakaramdam din ng remorse, nakaramdam din ng lungkot nang iyak si Peter. Nagdurog din si Peter. Pero siya'y lumapit sa Panginoon. Tinignan niya ang Panginoon. And that's the problem, mga kapatid. We ask for relief and not transformation. Yung mga prayer natin na every time tayo nagkakamali, hindi na prayer Tula na lang, tumutula ka na lang. Hindi ka na nananalangin dahil paulit-ulit na lang. At ang sabi nga po ng isang preaching na narinig ko, real repentance is not just feeling. It is not just a feeling, but a funeral. Bakit po yung repentance funeral? Kasi meron kang pinapatay na kasalanan na umaalipin sa iyo. Kill sin before it kills you. Sabi nga po ni Spurgeon, holiness is not the way to Christ. Christ is the way to holiness. Better still, Christ is our holiness. Baka naman kaya paulit-ulit yung mga struggles natin sa kasalanan. You don't have Christ in your life. Think about it. Baka yun ang kulang. So these are the marks of a true religion. One who can bridle his tongue, one who cares for the needy, one who lives a godly life. At kung meron po tayong difficulty doing these things, problema mo, pero right now, you need the solution. Isang line po sa hymnaryong Rock of Ages. May nagsabi po na yung Rock of Ages daw po, ito daw po yung favorite hymn ng mga kleptomania. Kasi sabi, Rock of Ages, kleptomy, no? Anyway, jokes lang yun. Nawala tuloy yung message ko. Teka lang po. Yun. Nasa na tayo?
Sabi po ng line ng song, Rock of Ages, left for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy river side which flowed of sin, the double cure, save me from guilt and power. So if you want to be saved from guilt and its power, lumapit ka kay Jesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Tayo po'y manalangin.